Ano ang pinaka nakakagalit na aspeto ng pagdami ng anti-Semitismo sa Estados Unidos pagkatapos ng ikapito ng Oktubre? Maraming dahilan para magalit tuwing iniisip ang pag-atake sa mga Hudyo ng karamihan sa mga nasa kaliwa sa Amerika, pati malalakas na boses sa kanan. Pero baka hindi lang kasalanan ng nagpapalaganap ng galit na gawing normal ang put sa mga Hudyo. Handa ring tanggapin ng maraming liberal na Hudyo ang ideya na lagi silang biktima sa Amerika na para lang silang tinutolerang bisita, sa halip ng mga pantay na mamamayan na may ambag sa pagbuo ng Estados Unidos. At maliban sa ilang pagkakataon, hindi sila nakaranas ng pag-uusig tulad ng sa ibang lugar. Ngayon sa Think Twice, masusing susuriin hindi lang ang pinagmulan ng kasalukuyang crisis ng pagkamuhi sa mga Hudyo sa Amerika. Susubukan din nating alamin kung bakit marami sa atin ang di maintindihan kung bakit sila pinagtaksilan ng dating kaibigan kasama si Bachi Unger Sargon. May akda ng bagong aklat na The Jews and the Left. Kamusta? Welcome sa Think Twice. Ang problema ng karamihan sa Amerikanong Hudyo ay hindi lang dahil pinabayaan sila ng kanilang mga lider at ng mga pangunahing organisasyon o dahil tinalikuran sila ng dating mga kaalyado. Dahil sa tuminding antisemitismo matapos ang pinakamalaking massacre ng mga Hudyo mula noong Holocaust noong ikapito ng Oktubre, 2023. Ang problema ay karamihan sa mga Amerikanong Hudyo na liberal ay hindi nauunawaan na ang patuloy na pagsuporta sa isang kilusang tinuturing silang mga puting mapaniil ay pagsira sa sarili o parang pagpapakamatay. Ang kanilang katapatan sa kaliwang politika ay makabuluhan isang siglo nang nakalipas ng ang pagkamuhi sa mga Hudyo ay, kahit man lang sa Europa, pangunahing proyekto ng kanan at ang mga liberal ay sumusuporta sa pantay na oportunidad, proteksyon ng manggagawa at Israel. Ngayon, ang kaliwa ay pinamumunuan na ng mga edukadong elitista na pinalitan ang dating mga ideya ng nakakalason at progresibong doktrina tulad ng critical race theory, intersectionality at settler colonialism. Nagbibigay iyon ng pahintulot sa antisemitismo at layunin ng pagpatay sa mga Hudyo sa Israel. Sa madaling salita, ang patuloy na pagkiling sa kaliwa ay pantalikod sa mga pagpapahalagang ginawang bukod tanging mapagtanggap ang Amerika para sa mga Hudyo. Sa pagsang-ayon sa pananaw ng mga ekstremista, minaliit ng mga liberal na Hudyo ang Amerika. Halos hindi nila namamalayan. Tinalikuran din nila ang karapatan nilang maging pantay na katuwang dito. Matagal nang pinag-iisipan ng manunulat at mamamahayag na si Bachi Unger Sargon ang problemang ito. Masaya kaming makasama siyang muli ngayon. Si Bachi Unger Sargon ay isang weekend anchor at host ng Bachi sa News Nation. Dati siyang editor sa Newsweek at The Forward at siya rin ang mayakda ng 3 libro, kabilang ang 2022 Bad News, How Woke Media is Undermining Democracy, ang 2024 Second Class, How the Elites Betrayed America's Working Men and Women, at ang pinakabago niyang libro, The Jews and the Left. Bachi Unger Sargon, welcome back sa Think Twice. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Ayos, Mambatsa, masaya kitang makita ulit at salamat sa pagsama ngayon. Gusto kong simulan sa pagtatanong tungkol sa pangunahing pananaw ng bago mong libro, The Jews and the Left. Ito ang pagkakamali ng maraming liberal na Hudyo sa pagtingin sa sarili nilang kalagayan sa Amerika. Sinasabi mong, imbes na basta tanggapin, sila ay mga bisita lang sa bagong bahagi ng diaspora na maaring kailangan nilang lisanin. Hindi tulad ng sa iba pang bansang tinuluyan ng mga Hudyo sa nakalipas na 2,000 taon, sila ay mula pa sa simula ng kasaysayan ng Amerika. Pantay na katuwang dito. Bakit kaya maraming Hudyo ang tila hindi alam ito? Paano ito nakaapekto sa kanilang tugon sa tumataas na antisemitismo matapos ang Oktubre 7? Hindi nila ito napapansin dahil sobra silang edukado. Pumupunta sila sa parehong mamahaling universidad na pinupuntahan ng lahat ng miyembro ng DSA, na pabrika ng woke na kaisipan. Nakakagulat, maraming Hudyo ang nakakalabas doon ng hindi nadadala ng woke na kaisipan. Marami namang iba ang hindi, ngunit ang ikapito ng Oktubre ay tila aberya sa sistema. Palagi nilang inakala na sila ay kabilang sa mga inaapi kapag dumating na ang kanilang oras.
At alam mo, lubos silang nabigla nang malaman nilang itinuturing sila ng mga woke bilang mga nang-aapi kahit pa sa gitna ng isang kakila-kilabot na pangyayari tulad ng ika-7 ng Oktubre. At syempre, nariyan din ang 30% na bumoto kay Zora Mamdani na halos walang pinagkaiba sa karaniwang miyembro ng DSA. Naimpluwensiyahan na ng anti-Zionism at anti-Semitism na siyang naging pangunahing katangian ng kaliwa ngayon, ang sine qua non, ang pinakamahalagang salik. Kaya sa tingin ko, ang problema ay nasa pag-iisip, sa edukasyon at sa kinamumulatang kapaligiran. Ang mismong kapaligiran na yon sa kaliwa ng mga labis na edukado, may kaya sa buhay. Alam mo, may mga kredensyal mula sa pinaka-elitista mga institusyon na siyang pinagmumulan ng lahat ng anti-Semitismo sa kaliwa, ay siya ring kapaligiran kung saan kabilang ang karaniwang Amerikanong Hudyo at hinahangad para sa kanilang mga anak. At sa tingin ko, merong parang cognitive dissonance na nararanasan ng marami ngayon. Dahil hindi nila naisip na ang pananaw na ito ay hindi lang galit sa mga Hudyo, kundi pati na rin sa mga taong naging dahilan kung bakit naging bukas ang Amerika para sa atin. At sa puntong iyon, isinulat ko sa aking libro. Hindi lang nila sinabutahe ang sarili nila, malaking pagtataksil din ito sa lahat ng nagawa ng bansa para sa atin. Salamat sa pagsubaybay ng Think Twice. Kung nakikinig ka man sa amin sa alinman sa mga podcast platform o nanonood ng live sa Facebook o X o sa JNS YouTube channel, paki-like at mag-subscribe sa JNS. I-click ang kampana para sa abiso at i-rate namin ng maganda. Bukod sa Think Twice, may Jonathan Tobin Daily Podcast din ako, kung saan ibinabahagi ko ang balita at pagsusuri sa mahahalagang isyong kinakaharap natin ngayon. Makikita ninyo ang Daily Show sa ilalim ng Jonathan Tobin Daily sa JNS channel saan man kayo nakikinig ng podcast. At ngayon, balik tayo sa ating programa mayan araw. Oo, at tingin ko isa sa mga punto mo ay yung mga liberal na Hudyo o yung mga Hudyo na, gaya ng sabi mo, nalason ng woke mind virus. Niyayakap ang pagiging biktima sa Amerika na parang sa Europa. Gusto pa naming talakayin hindi lang ang woke mind virus, kundi pati ang pesimismo ng mga Hudyo sa Amerika matapos ang Oktubre 7. Walang duda ang pagtataksil sa mga Hudyo ng Harvard, Yale, Princeton, Columbia at iba pang institusyong pang-akademiko pati sa sining. Ang pagkakahalal ng mga taong tulad ni Zoram Amadani ay labis na nagpalungkot sa maraming Hudyo, kabilang ang liberal at ilang konserbatibo. Alam kong iniisip na ito na ang simula ng katapusan ng gintong panahon ng mga Hudyo sa Amerika. Pero sa palagay ko, tama ang argumento mo na yun lang naman ang palaging naging kalagayan ng mga Hudyo sa Amerika. Habang sila, tulad ng sabi mo, ay hindi lubos na unawaan ang nakaraan ng Amerika. Sa tingin ko, ang tanong ngayon ay, bakit mali rin sila sa hinaharap? Mali sila tungkol sa hinaharap dahil mali sila tungkol sa nakaraan. Ibig kong sabihin, alam mo, madalas kong marinig mula sa mga Hudyo, parang ito ra ang sandaling ikinuwento ng mga lolo't lola ko sa Alemanya. Inakala nilang huwarang Aleman silang mamamayan at hindi nila maisip na tatalikuran sila ng Alemanya. Hindi ito katulad noon. Kahit pinakamalalang yugto sa kasaysayan ng Amerika ay di tulad noon dahil ang mga lolo at lola na yon ay napapaligiran ng mga taong galit sa mga Hudyo. At siguro sa pinakamaginoong lipunan, may panahong hindi katanggap-tanggap na sabihin yon ng hayagan. Pero alam nila na, alam mo yon, kapag kinayod mo ng kaunti ang ibabaw, ang mismong lupa ay humihiyaw dahil sa dugo ng mga Hudyo. At ang lupa ng Amerika ay kabaligtaran talaga. Mismong lupa ay tumanggi sa galit sa mga Hudyo mula pa noong unang Hudyo na tumapak sa lupa ng Amerika noong 1654. At ito ay isang nakakadire at hindi mapapatawad na pagtataksil na baguhin ang kasaysayan na iyon at gawing biktima ang ating sarili para lang magustuhan ng mga anti-Hudyo. Nakakadire na talikuran natin ang mga Kristiyano-Amerikano na hanggang ngayon ay hindi kailanman tatalikod sa atin at palaging nandyan para sa atin. At tinatawag pa natin silang mga puting nasyonalista at mga anti-Hudyo. Nakakadiri talaga. Sinulat ko ang librong ito para magising ang aming komunidad dahil napakalaking pagtataksil nito. Kung makita ng mga lolo't lola natin ang mga reklamo natin na yon, siguradong babangon sila sa kanilang mga libingan. Ibig kong sabihin, katawa-tawa na talaga. At alam mo namang, hindi ito malalim na sistemikong pang-aapi dahil palaging panig sa atin ang gobyerno. At yun ang nakakabilib tungkol dito. At laging ganon, tulad ng sabi mo, At palaging ganon.
Na merong anti-Semitismo sa Amerika. Siyempre meron. May mga quota para sa mga Hudyo. Alam mo, noong taon bago ipinatupad ang mga quota, 20% ng mga bagong estudyante sa Harvard ay mga Hudyo. Parang masyadong maraming Hudyo, parang maglagay ng quota, 4% lang. Tutol ako sa quota, sa tingin ko, masama ito. Sandali lang Hanggang ipinatupad sa at muling agad inalis. ipinatupad, alam mo, sa kasalukuyang panahon. Totoo. Bagamat syempre hindi mo nakikita ang parehong uri ng galit para sa mga Asyanong Amerikano na sila talaga ang mga biktima ng quota system ngayon sa parehong paraan. Sila ay nilimitahan sa mga particular na komunidad. May mga country club na di tumatanggap ng Hudyo, di ba? Totoo, nangyari lahat ito. Pero pag nakialam ang gobyerno, lagi tayong pinapaboran. At bukod pa dyan, mula sa pagdating ng mga Hudyo dito, hindi lang sila itinuring na kapantay, kundi mahalagang katuwang sa pagtatatag ng dakilang bansang ito. Mahal ng mga ama ng bayan ang mga Hudyo. Itinuring nila tayo bilang mga tagapagmana ng pinag-ugatang tradisyon ng sibilisasyong sinusubukan nilang itayo dito. At sa ganang diwa, napakahalaga natin sa kanila at sentral at fundamental sa paraan ng pagtingin nila sa bagong mundong ito. Para baguhin lahat yon, dahil para sa kaliwa, mahalaga lang ngayon ang pagiging biktima at inaapi. Sa tingin ko, isa itong pagtataksil sa kasaysayan ng Amerika. Isa rin itong pagtataksil sa kasaysayan ng mga Hudyo. Kailangang itigil ito. Dapat tayong maghanap ng paraan para makaalis dyan, dahil ito ang sanhi ng maraming problema ngayon. Sa iyong libro, tinanong mo rin ang tanong na sinagot ni Norman Podhoretz at iba pa. Bakit liberal ang mga Hudyo? Ginawa mo ito sa pamamagitan ng paglalakbay sa kasaysayan ng Amerika at ng mga Amerikanong Hudyo. Bakit naging komportable ang mga Hudyo sa kaliwang politika noong unang bahagi ng ika-20 siglo? Bakit marami pa ring nananatili roon kahit laban sa kanila at sa kanilang interes ang kasalukuyang anyo ng kaliwa? Iyan ang dalawang tanong na sinagot ko sa aklat. Sigurado akong, gaya ko, madalas ka ring tanungin nito ng mga hindi Hudyo, mga Kristiyano at mga konserbatibo. Bakit ibinuboto ng mga Hudyo ang mga demokratiko kahit galit na sa kanila ang mga ito at mahal naman natin sila? Lagi akong tinatanong tungkol dito. Gusto kong sagutin. Bakit naging demokratiko ang mga Hudyo at bakit tinalikuran sila ng kaliwa? Naging mga demokratiko ang mga Hudyo dahil sa mga makatuwirang dahilan. Una sa lahat, kung nagkaroon man ng antisemitismo sa karamihan ng ika-20 siglo hanggang sabihin na nating 1,967 o 1,970, ito ay nasa kanan. Alam mo, nung pagsapit ng siglo, may 1 milyon hanggang 2 milyong Rusong Hudyo ang lumipat dito. Sila ay salat sa buhay at nakahanap ng trabaho sa industriya ng pananahe kung saan sila ay labis na inabuso. Karamihan ng mga Hudyo rin na dumating ilang taon bago sila nakapag-ipon ng kapital at nagbukas ng sweatshop. Marami rin ang gumawa noon. Ang mga Hudyo bilang manggagawa ay panandalian lang, di umabot ng 1 henerasyon. Sa 15 taon, karamihan sa kanila ay naging may-ari na ng mga paraan ng produksyon at naging profesional ang kanilang mga anak. Salat sila sa yaman noon, gaya ng nung mga unang taon ng 1900, nung dekada 10 at nung dekada 20. Kaya sinimulan nila ang kilusan ng paggawa dahil naniniwala silang karapat-dapat silang magkaroon ng dignidad bilang manggagawa. Habang umaangat sila sa ranggo at nakinabang sa kapitalismo sa Amerika, naghahanap sila ng isang kilusan na hindi lang sosyalista, kundi may tamang pagpapahalaga sa kapitalismo nang hindi isinusuko ang dignidad ng paggawa. At talagang nakita nila iyon sa New Deal, na alam mo, sila talaga ang nagsulat at tinawag ito ng mga anti-Semitiko na Jew Deal. Pero si Francis Perkins ay sasabihin sa'yo, alam mo, na ang mga abogadong Hudyo ay napakalaki ng representasyon sa pagsulat ng batas na yon. At yon ang mahalagang ideya. Pinagsama nito ang paggalang sa kapitalismo at paggalang sa paggawa. Iyon kasi ang paninindigan noon ng komunidad ng mga Hudyo. Noong una, sosyalista sila, pero sila rin ang nagpahinto sa kilusang sosyalista dahil hindi nito naipakita kung nasaan na sila bilang komunidad. Kaya naman, may malaking saysay yon. Si FDR ang nagligtas sa bansa mula sa depresyon at hinangaan ng mga Amerikanong Hudyo dahil tinalo niya si Hitler. Noon, hindi pa nila alam kung gaano kakaunti ang tulong para sa mga Hudyo. Ang kaibigan kong si Toby, isang Holocaust survivor, ay katabi ko sa sinagoga. Sinabi niya sa akin nung una, silang lumipat dito. Hindi nila maintindihan kung bakit mahal ng mga Hudyo si FDR. Para sa kanila, siya ang taong 4 sa 5 taon ng digmaan na nabigong labanan ang anti-Semiticong State Department. Sinabi niya na dati nila itong pinag-uusapan pero natutunan nilang manahimik dahil ayaw ng mga Amerikanong Hudyo na marinig.
Sobra kasi nilang Kinailangan pa ng iniidolo isa pang siya. henerasyon bago. Ang henerasyon na lumika ng Soviet Jewry Movement ay na-inspire ng pagtutol laban dun. Tama. Kaya naman nagkaroon yon ng malaking kabuluhan. Dinadala tayo nito sa kilusan ng karapatang sibil. Ganito ko ito naiintindihan. Alam mo, ang martsa sa Edmund Pettus Bridge ay naganap lang 20 taon matapos mapalaya ang Auschwitz. Labis na di proporsyonado ang representasyon ng mga Hudyo sa kilusang pangkarapatang sibil. Bagamat 90% ay mga itim. Sa 10% na puti, 50 hanggang 70% ay Hudyo. Sila ay isang katlo ng mga puting martir. Sila ang 70% ng abogadong nasa batas ng karapatang sibil at lagpas. 50% ng Freedom Riders. Ito ay napakalapit sa puso ng mga Amerikanong Hudyo. Sa ngayon, tinitingnan ng mga Amerikanong Hudyo ang nakaraan at muling ipinapataw ang isang hindi na angkop na intersectional na pananaw at sasabihin nila, Hudyo. Kinatawan kami sa kilusan para sa karapatang sibil dahil kami rin ay inaapi. Nauunawaan naming malalabanan lamang ang antisemitismo kung lalabanan din ang Islamophobia at ang rasismo laban sa mga itim. Sige, alam ng mga Hudyo noon na kalokohan yon. Sumali sila sa kilusan para sa karapatang sibil dahil alam nilang hindi sila naapi rito. Nakita nila ang pagdating ng mga Hudyo. Lumipat ang kaibigan kong si Toby sa New Orleans. Dumating siya 6 na buwan bago tinanggal ang segregasyon sa New Orleans. Mula sa pagiging isang tao na inapi at halos naubos dahil sa kanyang lahi sa Europa, naging benepisyaryo siya ng halos kaparehong apartheid na batay sa kulay ng balat sa timog ng Amerika. Alam ng mga Amerikanong Hudyo na hindi nila naranasan yon at hindi sila tinrato tulad ng mga itim. Naramdaman nila itong espiritual na tungkulin na dalhin ang kalayaan at pagkakapantay-pantay na tinamasa ng bawat Amerikanong Hudyo mula pagdating dito at ibahagi yon sa kanilang mga kapitbahay na Amerikanong itim. Kaya't lahat ng ito ay may malinaw na dahilan kung bakit mas nakaugnay ang mga Hudyo sa Democratic Party. Samantala, tuwing may antisemitismo, ito ay nagmumula sa kanan. Nagsimulang magbago ang lahat noong huling bahagi ng dekada 60 matapos mapatay si Dr. King na malapit sa komunidad ng mga Hudyo. Pinalita ng Black Power Movement ang kanyang kilusan na mahigpit na laban sa mga Hudyo. Tinuturing nila ang sarili bilang bahagi ng post-kolonyal na kilusan at nakikiisa sa mga Palestino. Nagwagi ng malaki ang Israel sa militar noong 1967 nakakagulat, na naging dahilan kung bakit ito naging interesante sa pamahalaang Amerikano sa unang pagkakataon. Sa totoo lang, hindi sila gaanong interesado sa Israel mahalaga bago talaga iyon. yan. Maraming di Talagang hindi nakakaintindi. napapansin ng mga tao. Nakita nila ang Israel bilang mahalagang kaalyado laban sa mga Soviet na sumuporta naman sa mga Arabo. Ipinakalat ng mga Soviet ang naratibo na ang Zionismo ay rasismo. At nagsimulang makita ng mga Amerikano ang Israel bilang isang potensyal na malaking banta laban sa mga Soviet. Sa totoo lang, tama sila tungkol doon. At totoo nga, sa katunayan, si Nixon, isang hindi nagsisising anti-Semita, ang unang nagsabi, kailangan nating bigyan ang mga Hudyo ng maraming pera, mas marami pang pera kaysa sa binibigay natin sa kanila. Mga $350 milyong kada taon ang tulong hanggang noon. At sabi niya, naglabas lang sila ng numero mula sa wala. Ang punto ng numerong iyon na 2 bilyon. Ginawa lang ito para magpadala ng mensahe sa Soviet, hindi para sa mga Evangelical, AIPAC o Amerikanong Hudyo. Layunin lang ay gulatin ang Soviet at ipakita na ito na ang bagong himpilan. Nandito na kami sa laro, kaya mas mabuting kilala ninyo yon. Iyon ang punto. Kaya lahat ng ito, alam mo na may saysay. Pero noon, ang kaliwa ay tumatalikod sa militarismo at sa mga tagumpay at kapangyarihang militar. Noon ay kasagsagan ng digmaang Vietnam at pagpasok ng dekada 70. Lalo pa itong lumakas. Kaya nagkaroon ka ng ganito na ang kaliwa ay parang kilusang Black Power, nakikiisa sa lahat ng inaapi sa buong mundo. At pagkatapos, nagkaroon ka ng mga postmodernistang French na pilosopo, ang mga post-structuralists na sa madaling salita ay nagbigay ng intelektual na paliwanag sa dati ay aktivistang galit laban sa militarismo. At alam mo, itong emotional na pagkampi sa mga inaapi, mahihirap, at bansang Aprikano na inaalis ang puting kolonyalista. Pumasok ang mga post-structuralist at sinabing walang pagkakaiba ang tama at mali. Ang buong Judeo-Kristyanong pundasyon ng kanluraning sibilisasyon ay kalokohan. Mayroon ng makapangyarihan laban sa walang kapangyarihan.
Mayroon ng mga institusyon na gumagamit ng kapangyarihan laban sa mRNA laban sa mga walang kapangyarihan. At kumalat ito ng mabilis sa mga universidad sa Amerika. Sinakop nito ang lahat ng humanities at agham pandipunan. Mas pinalalim ko ang talakayan tungkol dito sa libro kung paano talaga ito nangyari. Pagkatapos, nagsamasama ang lahat kaya may bahaging aktivista at may bahaging intelektuwal sa universidad. Pero sa aking pagkakaintindi at makikilala mo ito mula sa iba ko pang mga libro, mananatili sana ito sa mga kagalang-galang na bulwagan ng universidad. Kung wala ang salik na pang-ekonomiya, ang modelong pang-ekonomiya ni Reagan at pagkatapos ay ang neoliberal na modelo ng ekonomiya na nagsasabing kailangan mo ng degree sa kolehiyo para magkaroon ng access sa kapangyarihan at sa American Dream. Dahil ang ginawa nun ay ito, sinabi nito. Habang mas matagal kang nalalantad sa mga walang kwentang ideyang ito at sa pagsamba sa kahinaan at sa pagtanggi sa Judeo-Kristiyanong kanluraning sibilisasyon, mas mataas ang mararating mo sa lipunang Amerikano. At kung wala ka exposure kay Foucault at sa Black Panthers at sa lahat ng kalokohang ito, hindi mo makakamit ang pinakapayak na bersyon ng American Dream. Iyan ang naglabas nito mula sa universidad at nagpalaganap nito sa mainstream na demokratikong partido na ngayon ay bahagi na ng kolehiyo. Mga edukado, ang media, pero pati na rin ang buong HR at lahat ng nagtatrabaho sa non-profit o sa mga industriyang inuuna ang college degree. Samantala, may opposition dito. Nawawalan ng kapangyarihang pampolitika at pangkultura ang mga Kristiyano, manggagawang uri at taga-probinsya dahil sa kakulangan nila sa pera. At iyan ang talagang naging dahilan ng pagbagsak, sa tingin ko, ng ating pagkakaisa bilang isang bansa. Pero pati na rin ang kakayahan nating lumaban dito. Naging lingua franca ito, hindi lang ng mga elite. Tulad noong nagsusulat tungkol dito si Tom Wolfe, kundi pati ng sinumang nasa gitnang antas, hindi gaanong matalino, o naghahangad ng kapangyarihan sa Amerika. Sa tingin ko, dito ito naging mainstream na kaya nang nangyari noong 7 ng Oktubre. Sino mang may degree sa kolehiyo na dumaan sa ganitong, alam mo na, kalokohang sistema ng woke mind virus, literal na wala talagang kakayahan na makawala sa ideyang iyon. Aba, dapat Hamas ang nasa tama kasi mas mahina sila kumpara sa imperialista at militarisadong Israel. O magandang obserbasyon na yan. Alam mo, sa konteksto ng iyong libro, ibig kong sabihin, isa sa mga gusto ko rito ay binibigyan mo kami ng mga kwento ng mga Hudyo na ipinaglalaban ang kanilang sarili, ng mga Hudyo na nagsasabing, hoy, iba dito. Hindi na namin tatanggapin ang ganitong kalokohan na tiniis namin sa ibang lugar. At gayunpaman at alam mo, gusto ko ang kwento tungkol sa libing ng rabay na binuwag sa, alam mo, New York noong simula ng ika-20 siglo at pagkatapos ang lumaban pabalik. At para itong, alam mo, sige, hindi ito Russia. Alam mo, hindi natin ito papayagan. Mabilis ang panahon. 1 siglo ang lumipas at tila handa nang tanggapin ito ng mga Hudyo. Iniisip nila na karapat-dapat sila dito. Alam mo, at nakakainis talaga para sa amin na may ibang pananaw pero may saysay naman ito. At kung babalik tayo sa pinag-ugatan natin tungkol sa woke mind virus. Pero alam mo, bumabalik talaga lahat ito sa mga nakakalason na teoryang kaliwa, alam mo, na dinala sa atin ng mga Pranses at ng Frankfurt School. Na parang sinakop nila ang akademya, sinakop ang sining, at marami sa ating pampublikong diskurso at sinakop din ang pamamahayag. At kaya tayo napunta sa posisyon na parang naiwan sa labas ang mga Hudyo na nakatingin lang sa loob. Tinitiis nila ito dahil may mga panlipunang insentibo para rito. Walang pisikal na pananakot. Ito talaga ang gumulo sa akin sa usapan na hindi raw ligtas ang mga estudyanteng Hudyo. Alam mo, parang may lumabas na pag-aaral na natuklasan na hindi ko alam kung karamihan, hindi ko matandaan ang eksaktong bilang. Pero malaking bahagi ng mga nagpoprotesta sa kampus na nagtatayo ng kampamento ay mga gumagamit ng they, them, okay. Hindi ito mga taong nakakatakot dahil sa kanilang pisikal na presensya. Walang pumasok pinapanigyan sa yun. nakakatakot na mga stereotype, pero alam ko ang ibig mong sabihin. Ako lang Hindi ay. ito ang paa, nandiyan ang koponan. Eksakto, parang karamihan ay mga babae. Maraming gumagamit ng they, them, maraming miyembro ng queer na grupo. Alam mo, Queer nandiyan na meron ka sariling ba? pagpapakilala.
queer, hindi natin ito tama, ginagamit tama. bilang Ang panlalait. ideya na hinihikayat ang mga estudyanteng Hudyo na matakot sa harap nito. Manatili sa lugar, sinabihan sila, alam mo? Na mga autoridad na Hudyo na manatili sa Tama. lugar. Talagang kinilabutan ako roon. Bilang isang taong naprotesta na, masasabi kong may nakakatakot talaga tungkol doon. Tumatagos ito sa iyong kaluluwa dahil parang mga zombie sila. Hindi ka nila kakausapin, hindi ka nila titingnan na parang tao ka. May isang tao lang na parang tagapagsalita nila na, alam mo yon, parang ganap na sira ang ulo. Yung iba naman, susubukan mong kausapin sila bilang tao at hindi ka man lang nila titingnan. Dahil sanay na tayo sa zombie movies, nakakatakot yon, pero hindi ka naman pisikal na nanganganib. Pinagdaanan ko, alam mo yon, hanggat kaya ko sa 10,000 na naitalang insidente ng ADL. Karamihan talaga doon ay mga sigawan, protesta at graffiti, alam mo yon, mga ganitong klase ng nakakainis na bagay. Ibig kong sabihin, hindi ko gusto ang mga quota. Hindi ko naman dinidepensa ang alinman dito. Pero yung idea na dapat matakot ang mga estudyanteng Hudyo dito, nakita ko yun sobrang nakakainsulto. At ang punto ay ganito. Tama, bakit hindi kayo lumalaban? Kamakailan, nasa event ako sa 92nd Street Y at tinanong ako ng mga tao, ano ang dapat naming gawin? Parang ang kanan kasama sina J.D. Vance, Groypers at Tucker, habang ang kaliwa kasama sina Ma'am Dani at DSA. Lahat sila galit. Ano ang dapat naming gawin at sino ang iboboto? At sinabi ko, wala akong pakialam kung sino ang iboboto mo, kahit anong panig ang piliin mo. Pumili ka ng panig at lumaban ka. Lumaban ka. Ibig kong sabihin, lumaban ka. Walang mas kontra-Amerikano kaysa anti-Semitismo. Para sa mga sumusuko o nagsasabing, mag-iimpake na ako at lilipat sa Israel. Ano ba yan? Sige, umalis ka. Hindi ka namin kailangan. Hindi ako aalis. Sasamahan ko ang barkong ito hanggang dulo. Hindi lulubog ang barkong ito dahil 80% ng mga Republikano ay matindi pa rin ang suporta sa Israel. May totoong problema ang isang panig at magbabago rin ito. Siguradong matatalo ng malaki si Al Sayed sa Michigan kung iboboto nila siya dahil 10 puntos ang lamang ni Mike Rogers. At ang mga Demokratiko, may isang bagay na talagang kinaiinisan nila at yon ay ang matalo sa mga laban na kaya naman nilang mapanalo. Kapag nangyari yon, makikita mo ang malaking pagbabalik sa gitna dahil si Haley Stevens, syempre, ay tumatakbo bilang isang moderado. At tumatakbo siya bilang pro. Ipinagmamalaki niyang tumanggap ng pera mula sa AIPAC bilang moderado. Sa tingin ko, sobra ang takot at parang pagtataksil sa ating kasaysayan. Siguro, alam mo, parang naririnig ko na ang mga tagapakinig at audience ko na nagsasabi, pero paano naman yung mga insidente ng karahasan ng mga Hudyo na parang puro tayo salita lang? Wala pang isang linggo mula na mangyari ang pananaksak sa New York. Na seryoso talaga. Nangyari ito matapos ang pinakabagong anti-Israel na pahayag ni Ma'am Dani. Alam mo na yung pagwawala niya sa blood libel at genocide. Nagkaroon na rin ng iba pang mga insidente ng karahasan. Alam mo, hindi naman mahaba ang listahan pero sapat na ito. Alam mo, para magsilbi. Bilang, alam mo, isang dahilan para mag-alala na, alam mo, may pagpaparaya sa anti-Semitismo at pagpaparaya sa anti-anti-Semitismo. Karaniwan na yan, alam mo, dahil sa woke na media, New York Times at maraming iba pa sa pampublikong diskurso ng Amerika. Hindi ko masasabi sa tao na huwag matakot. Ang tanong ay, paano sila tutugon dito? Hindi kung seryoso ito o hindi. Una sa lahat, ang ibig kong sabihin, ang kaliwa ay sobrang marahas ngayon. Isang kapat ng mga tao sa kaliwa na tinuturing ang sarili nilang napakaliberal, iniisip na ayos lang ang karahasang pampulitika. Hindi naman tayo mas masahol ang nararanasan kaysa sa mga Kristiyano. Hindi rin tayo mas masahol ang nararanasan kaysa sa mga konserbatibo. Ibig kong sabihin, ninakaw nila ang simbolo ng kilusang Kristiyanong kabataan, si Charlie Kirk. Alam mo, magandang samahan natin. Masama at marahas ang kaliwa kaya dapat silang talunin. At dapat nating tukuyin kung sino ang mga kaibigan natin at kung sino ang sumusuporta sa atin. At lumaban tayong magkasama sa kanila. Nakakatakot ang panahon ngayon. Naging radical na ang kaliwa. Nakakatakot ito kung may ari-arian ka sa New York City. Kakaisa publiko lang ng kasuklam-suklam na anti-Semitikong alkalde ang personal mong impormasyon. Galit siya sa mga Hudyo, nagpakalat ng isang blood libel na nawagan ng karahasan laban kay Netanyahu at nagdeklara ng digmaan sa mga Hudyo. Oo, makikinig ang mga nasa laylayan ng lipunan sa panawagang iyon, gaya ng sa New York. Hindi naman natin ito nararanasan ng mas malala kaysa sa mga puting Kristiyano. Ang pagiging makitid natin ang naglayo sa atin sa mga kaibigan nating kapareho rin ng nararanasan. Dahil galit din sa kanila ang mga taong galit sa atin. Sabi nila na para labanan ang antisemitismo, dapat ding labanan ang Islamophobia. Magkasama raw yan, pinakawalang kwenta yan. Karamihan ng karahasan sa mga Hudyo ay mula sa mga Muslim. Oo, Ang ibig kong Islamophobia ang sabihin- tinutukoy ko. Sa praktika ay simpleng napapansin ang mga Muslim. Semitismo. Sang-ayon ako ng lubos.
May mga sumusuporta sa atin at nandidire at nasisindak sa antisemitismo. Pero karamihan sa mga Hudyo ay hindi alam dahil hindi sila nanonood ng Fox News. Kaya parang bilang isang komunidad, napunta tayo sa isang sitwasyon kung saan ang tanging paraan para mabuhay ay ang magpabango sa mga taong suklam sa atin. Galit sila sa atin, ayaw nila sa atin at sa pera natin. Dati, 50% ng donasyon sa Democratic Party galing sa mga Hudyo, pero ngayon, kapos na sila sa pera. Oh, mukhang Alam mo ganun kung nga, bakit? ganun nga. Pinalayas Iyan ang ninyo malaking ang mga balita Hudyo. sa Washington ngayong linggo. Oh, ibig ko sabihin, siguro kailangan nila ng pera mula sa AIPAC. Hindi ko alam. Palagi kong naririnig ito mula sa mga Hudyo. Bakit ako magbibigay sa partidong ayaw sa akin? Tama na, tumayo na kayo mga Hudyo at tigilan ang paghingi ng apruba sa mga galit sa atin. Insulto ito sa kasaysayan ng mga Hudyo at ng Amerika. Itigil natin ang pagiging tapat sa isang panig at ibalik ang katapatan natin sa bansang ito, ang pinakadadilo bansa sa kasaysayan ng sangkatauhan. Oh, sa tingin ko, himayin pa natin ng kaunti ang tungkol sa kinabukasan ng mga demokratiko. Alam mo, kakasabi mo lang ng isang bagay na napaka-positibo tungkol sa kinabukasan ng mga demokratiko. Alam mo, hinulaan mo na yan at narinig na rin kitang magsabi nito dati. Sa 2028, sa tingin mo ba pipili ang mga demokratiko ng moderate, hindi yung mula sa intersectional left bilang kandidato sa pagkapangulo? At oo nga, kung si El Sayede matalo ng husto sa Michigan, alam mo na at maaring yon ang maging mensahe na kunin ng mga demokratiko mula rito. Sasabihin ko lang na ang kaliwa ng Democratic Party talaga, alam mo na, silang base. Silang bumoboto. Alam mo na, silang mga taong bumoboto sa primaries. At alam mo, ang Pwede tatlong ba akong hindi cycle ng pumayag dyan? halalan sa pagkapangulo. Ako. Sa tingin ko, ang mga itim na kababaihan ang pundasyon ng Democratic Party at galit sila sa kalokohang ito. Ayaw talaga nila nito at di interesado sa ganitong tao. Sabi nga sa CNN, mas iniintindi pa ni Abdullah Sayed ang West Bank kaysa West Side ng Detroit. Wala silang pakialam sa Israel. Wala silang pakialam sa Ukraine. Gusto nilang maging moderado. Ang itim na demokratiko ang pinaka-konserbatibo sa koalisyon na natatago dahil malaki ang tsansang bumoto sila para sa mga demokratiko. Siguradong konserbatibo pagdating sa lipunan. Konserbatibo sila pagdating sa lipunan, kaya para sa akin, ang ideya na ang DSA ay parang base. Malaking bahagi ng kwento ang hindi nababanggit. At, mahirap talagang maging excited tungkol sa pagiging katamtaman o moderasyon. Iyan ang problema sa pagmemensahe ng mga moderado. Pero alam mo, karamihan sa mga Amerikano ay tinatawag ang kanilang sarili na katamtaman. Ayaw nila ng MAGA. Ayaw rin nila ng DSA. Ang DSA ay hindi talaga popular sa mga independyente at sa maraming Democrat na wala talagang interes sa mga inaalok nila. Na syempre, tulad ng sa akin na nakatira sa New York, mahirap makita yon dahil sobrang tagumpay nila dito. Pero saan man sila nagtatagumpay, ang sumusuporta sa kanila ay ang mga edukado, mayayaman at mga puti. Sosyalismong para sa mayayaman. Sa wakas, inilabas ni Al Sayed ang tax returns niya. Milyonaryo siya at may ari-arian. Healthcare consultant Sige, siya, paalam. syempre. Healthcare consultant. Hindi tumatanggap ng Medicare ang asawa niya. Oo, Ang Medicare ang anong doktor ba nag-abot hindi nito? tumatanggap ng medical? Sobrang perpekto lang talaga. Parang bawat isa sa kanila ay ganito. At nakakatawa kasi sinasabi nilang Islamophobic kapag itinuro mo ang mga ganitong bagay. Bakit parang lahat ng Muslim galit sa Israel? Parang kasalanan ko pa na napansin ko yon. May bagong pag-aaral na lumabas. Ayon sa Pew, 44% ng Amerikanong Muslim ay sumusuporta sa Hamas. Malamang mas mataas pa yan. Ang 44% ang handang magsabi sa isang poster na pabor ang tingin nila sa Hamas. Sa Amerika, halos 50% ng mga Muslim ay posibleng pabor sa Hamas. Parang inaasahan na lang tayong magkunwaring hindi ito ang totoo. Ang bagay na nagbibigay sa akin ng pag-asa tungkol dito ay hindi ko ito nakikita na parang malalim na nakatanim sa kinabukasan ng Partido Demokratiko. Sa tingin ko, ang Free Palestine Movement ay parang pinakabagong bersyon ng land acknowledgement na kagaya ng Defund the Police noong 2020. At sa 2028, magpapanggap ang mga tao na hindi sila kasali dito. Mabilis silang magsawa sa mga issue. Una, may mga land acknowledgement, tapos Defund the Police. Sumunod, ang mga trans women ay babae. At pagkatapos, klima naman, gaya ng matatapos na ang mundo sa 12 taon. At kita mo, lumipat sila mula sa bawat isa sa mga ito nang makita nilang talagang tinanggihan Pati si ito Greta ng mga Thunberg manggagawa ay at tumigil iba na pa. sa issue Sumali ng na rin si pagtatapos ng Greta mundo. Thunberg sa kilusan para sa kalayaan ng Palestine. Sa palagay ko, wala silang tibay.
Para kay Mom Dani, totoong Free Palestine ang mahalaga sa kanya. At ang sosyalismo ay parang takib lang, tulad kay El Sayad. Ang Medicare for All ay parang takib lang sa kalokohan ng Free Palestine. Pero wala talagang lakas ang mga taong ito sa buong bansa. Totoo yan. At si Mang Dani, paulit-ulit siyang nagkakamali. Inilalatala ang mga pangalan ng mga may-ari ng ari-arian, yung Ken Griffin na video, parang pinupuntirya pa nila, isang executive sa panahong literal na binabaril sila sa kalsada, nagdedeklara ng giyera laban sa mga Hudyo. Hindi talaga tanggap ng Amerikano ang ganito. Kung kasama natin sila, siguro sasabihin nila, ayon sa mga survey, popular naman ito. Maaring totoo yun at sana tama ka. At sa tingin ko, tama ka na, ito isang trend na hindi talaga makakakuha ng suporta mula sa karamihan ng mga Amerikano. Sa tingin ko, pinapatunayan niya ng kasaysayan ng mga Hudyo sa Amerika, gaya ng sa libro mo. Ngayon, ipinapakita ng mga survey na maraming galit sa Israel. Hindi, karamihan pa rin ng mga tao sa kanan ay pro-Israel pa rin. Pero meron, alam mo, kapag tinignan mo ng mas malalim ang mga survey, makikita mo na ang mga mas batang tao, pati na rin ang mga mas batang konserbatibo. Kung paniniwalaan mo ang mga survey, ay hindi kasing pro-Israel ng mas matatanda sa kanila. At totoo, gaya ng nakita natin sa maraming Democratic primaries sa bansa ngayong taon. Ang pagiging anti-Israel na yon ay parang naging pangunahing layunin, pangunahing prinsipyo ng politika ng Democratic Party, kasabay ng paniniwala sa hindi pagpapatupad ng mga batas sa imigrasyon. At tila mas matindi pa ang damdamin nila sa usapin ng Palestina kaysa sa galit nila sa ICE. Alam mo, nasa gitna tayo ng panahong ito. Mahirap makita kung anong lampas pa rito. At nga, dahil parang talagang nakuha nito, alam mo, ang dahilan kung bakit si El Sayad ay naging tanyag. At alam mo, natalo niya ang kalibista na nag-akalan siya ang magiging kalaban ni Haley Stevens mula sa kaliwa. Mallory McMorrow ay dahil, alam mo, yung mga usapin tungkol sa genocide at yung mga paratang ng blood libel laban sa Israel ay pinaniniwalaan ng maraming Amerikano na may tinanggap nila ito mula sa mainstream media na, ganun sinabi mo, ay woke. Alam mo, ito ba talaga? Ganun lang kasimple na kailangan lang nating hintayin na humupa ang init at labanan ito. Siyempre, gaya ng sabi mo, nasang-ayon din ako. Pero, alam mo, hindi ko masisisi ang mga taong tinitingnan ito at nagsasabing, sandali lang, alam mo yan, parang ito ay totoong problema. Alam mo, inisip nila na ang mga pulis ay gumagawa ng genocide sa mga itim noong 2020. Malamang hindi na nila iniisip yun Paninirampuri ngayon. rin yun, gaya ng genocide sa Gaza. Malamang hindi na rin nila pinaniniwalaan yun na yon. Binubuo ang kaliwa ng mga labis na edukadong may kaya na iniisip na mas mataas ang moralidad nila kaysa sa tunay na uring manggagawa. Kaya kailangan nila ng maraming katang-isip, mga pagpapanggap para mapanatili ang ilusyon na sila ay kakampi ng mga karaniwang tao. At kaya sila paulit-ulit na lumilipat mula sa isang issue patungo sa isa pa. Yan ang ginagampanan ng Free Palestine na yon. Dinisenyo ito para pagtakpan na 20 puntos ang lamang ng mga Republikano sa mga manggagawang tao ng iba't ibang lahi ayon sa survey laban sa mga sosyalista. Nakakakuha si Abdullah Sayed ng 21% ng boto ng mga itim. Nakakuha si Haley Stevens ng 67% boto mula sa mga itim. Ganyan talaga, hindi nakuha ni Bernie Sanders ang suporta ng mga butanteng itim, pero mas nagtagumpay siya sa mga batang Hispanic. Dahil karamihan ay nakapagtapos ng kolehiyo, sinusuportahan nila ang bukas na hangganan at pagpapatigil sa ICE, di tulad ng mga nakatatanda. Hindi gusto ng iba, kaya gusto ng mga sosyalista na gawing unang primary state ang Nevada, pero natalo sila sa South Carolina na maraming itim na babaeng moderate. Kaya kampante ako. Sa tingin ko, magmo-move on din sila. Hindi popular ang Israel sa Amerika. Hindi sila masyadong kaawaan. Kung tatanungin mo sa mga survey, kanino ka mas may simpatya? Pero, sa totoo lang, Jonathan, pwede ba nating aminin na mas karapat-dapat kaawaan ang mga Palestino kaysa sa Israel? Kung pipiliin ko kung kanino ako mas may simpatiya, salamat sa Diyos. Hindi naman kailangan ng Israel ang awa ko. Naaawa ako sa mga Palestino dahil psychopath ang lahat ng nagmamalasakit sa kanila. Masama talaga, At pakiramdam ko hinihikayat ngayon. silang gawin. Mga mapanirang bagay. Kaya sa tingin ko, hindi ito nangangahulugan ng isang malaking pagbabago. Hindi ko alam kung ibig sabihin nito ay higit pa sa pagbuwag sa ICE.
Isa lang itong pagpapakitang mabuti, nakakaiba, para sa manggagawa na kailangang mabawi ng demokratiko o hindi na sila magiging kompetitibo. Ang interesting na bagay na binanggit mo ay tungkol sa mga kabataang nasa kanan. Pero kahit doon, medyo nagdududa ako sa kwento. Yung mga kabataan ayaw sa Israel na nasa kanan, alam mo, 10 taon na ang nakalipas. Sila sana ay mga makakaliwa. Malaking pagbabago sa kultura ng mga kabataang lalaki patungong kanan. Para sa akin, ito ang unang senyales na bumabalik sila sa kaliwa, ang natural nilang tahanan. Ang mga kabataan kasi ay makakaliwa, tapos nagmamature sila. Bumibili sila ng ari-arian. Karamihan sa kanila, Tumigil na rin sila sa pagkapuot sa mga Hudyo at iba pa. Ganon na lang talaga ang buhay, alam mo yon? Kaya nakikita ko ang maraming kaliwang ugali sa kilusang Groypers. Yung ugali na laging sinisisi ang iba sa problema, defeatist na pag-iisip at pagkamuhi sa Amerika. Hindi ko alam kung ganon kahalaga yon. Hindi naman nabawasan ang suporta ng mga Republican sa Israel at mas naging popular pa ang Israel sa kanila mula Oktubre 7. Malalim ang ugat ng suportan iyon. Ang hindi nakakaintindi niyan ay di magiging kompetitibo sa GOP primary. Salamat sa Diyos. Saya, pag-usapan natin yan. Walang duda at lalo na pagdating sa mga namumuno, alam mo, halos lahat ng Republican caucus ay sumusuporta sa Israel at ang nag-iisang hayagang kontra sa Israel sa House GOP caucus, si Thomas Massie, ay mawawala ng trabaho sa Enero. Hindi magkahiwalay ang mga bagay na yan. Oo, tama. Kasi alam mo, tumakbo siya gaya ng ginawa ni Abdul El Sayed laban sa AIPAC. Makikikita natin kung ano mangyayari sa Michigan sa susunod na linggo. Isang linggo bago ang primary habang nagre-record tayo. Nakita natin sa Kentucky na kahit kaunti lang ang mga Hudyo sa distrito niya, natalo pa rin siya ng isang pro-Trump na konserbatibo dating Navy SEAL na sinuportahan ni Trump. Alam mo, sinabi ni Massie na kung gusto ko siyang makausap, kailangan ko pa siyang puntahan sa Tel Aviv. Walang epekto yon sa kanan. Pero may isang malaking eksepsyon sa halos iisang linyang pagsuporta sa Israel sa tanan, lalo na sa hanay ng mga namumuno. Isa itong malaking eksepsyon, ang Vice-Presidente ng Estados Unidos, si J.D. Vance, na, alam mo, nagsasalita ako bilang taong may konting simpatya sa kanya, lalo na nung una. At alam mo, nawala ng suporta ko sa kanya nung Turning Point USA, Fest, America Fest nung Disyembre, nang nagpasya siyang magiging neutral siya sa publiko tungkol sa issue ng anti-Semitismo ni Tucker Carlson. At mukhang pinaninindigan pa niya ito, lalo pa nung panayam niya kay Joe Rogan, sinisisi ang Israel sa kung ano-anong bagay, na parang tinatrato na totoo ang buto ng mga Groypers. At parang alam niya ang tungkol sa, parang may alam siya tungkol sa politika ng kanang pakpak sa Amerika na hindi natin alam. Bakit siya mali? Sabi ng survey, ang mga Groypers ay lugbang nasa laylayan at kinamumuhian ng mainstream, kaya mali talaga siya roon. Gusto ko lang talagang bigyang pansin ang sinabi niya kay Joe Rogan. Sinabi niya na ang mga Amerikanong mamamayan na may problema sa kanyang walang kwentang MOU, patawarin niyo po ang aking pananalita, na kami raw ay binabayaran ng Israel. Kaya nilait niya ang mga Amerikanong mamamayan na may problema sa isang kasunduang wala ng saysay dahil isa itong walang kwentang kasunduan. Nung panahon na nagsasalita siya, Nung panahon na siya ay dahil inuulit niya ang mga pagkakamali ni na Obama at Biden kung tutuusin. maswerte na sana siya kung kahit malapit lang sa JCPOA ang nakuha niya. Mas malala pa ang nakuha niya. Pinaratangan niya kami ng dobleng katapatan at literal na binabayaran ng Israel ang pinakamatandang anti-Semitikong paninira sa kasaysayan. Nakakadiri ang ganong sinabi ng isang bise-presidente tungkol sa mga mamamayan ng bansang pinaglilingkuran niya. Mga mamamayan na kakampi niya. Talagang nakakakilabot.
Hindi yon tungkol sa Israel. Sinabi niya na moderado siya pagdating sa Israel. Moderado rin ako pagdating sa Israel kahit iba ang Partido Republikano. Ayon kay Lawrence Jones sa Fox News, sinabi niya kay Ginoong Pangalawang Pangulo na hindi yon ang posisyon ng mga Republikano ukol sa Israel. Hindi ito tungkol sa Israel. Tungkol ito sa kung paano niya ako pinag-uusapan. Dahil gusto niyang maramdaman ko na kailangan kong patunayan na hindi ako katulad ni Mark Levin. Sinasabi niyang ako ay Amerika muna, hindi Israel. Gusto niyang iparamdam na dapat akong lumuhod at magmakaawa para tanggapin na ako ay Amerika muna. Kalimutan mo na yan. Iyan ang kaisipang makakaliwa. Iyan ang kaisipang makakaliwa. Gusto mong maramdaman ng mga Hudyo mo na kailangan nilang patunayan na wala silang dobleng katapatan. Seryoso ka ba dito? Hindi, talagang hindi. Talagang hindi. At kailangan kong sabihin sa'yo, araw-araw akong may naririnig mula sa mga hindi Hudyo. Hindi ko talaga iboboto si J.D. Vance. Araw-araw may sumusulat sa akin at sinasabi yon. Nabibigula sila sa paraan ng pagsasalita niya tungkol sa mga isyung ito. Samantala, ito ang masasabi ko. Araw-araw akong nakakatanggap ng mensahe mula sa mga demokratiko na masaya raw nilang iboboto si Marco Rubio. Mga tapat na demokratiko hindi pa bumoto para sa Republikano. Walang kahit anong problema na maisip na iboto siya. Siyempre kung kalaban niya ay tulad ni AOC, pero kahit si Gavin Newsom, hindi. Rubio pa rin. Si Josh Shapiro, baka piliin nila si Shapiro, alam mo yon? Magandang balita para sa kapwa kong miyembro ng kongregasyon dito sa Philadelphia. Pero hindi yan maliit na bagay. Maraming Republicans, lalo na mga babae, ang hinding-hindi isasaalang-alang si J.D. Vance. May problema talaga siya sa mga babae. Marami ring Democrats ang nayon lang mag-iisip maging Republican. O sige. Sa madaling salita, ang sinasabi mo ay yung mga sobrang agapang mga survey na laging ginagawa tungkol sa kung sino magiging nominado na nagpapakita na si Vance ay may malaking lamang pa rin. Sinabi ni Marco Rubio na hindi man siya tatakbo at hindi rin siya tatakbo laban kay J.D. Vance. Kaya kahit sang-ayon ako sa iyo, hindi ko pwedeng baliwalain ang tsansa ni J.D. Vance, ang kasalukuyang vice-presidente. Maliban na lang kung si Pangulong Trump ay makikialam. Alam mo naman gusto niya makialam, lalo na kapag makikita niya kung sino ang mananalo. Hindi ko rin pwedeng baliwalain ang tsansa niyang maging GOP nominee sa 2028. Ako rin, hindi ko kayang baliwalain kasi hindi ko minamaliit ang GOP na kayang manalo Gumawa ng kahit muntik kalokohan? ng matalo. Ibig ko sabihin, gawing pagkatalo ang halos panalo at pumili ng maling tao. Kaya malamang siya ang nominado. Hindi siya kompetitibo. Kaya kung sino man ang makalaban niya tulad ni na AOC or Gavin Newsom, sila ang mananalo sa halalan. Hindi ko alam pero sa tingin ko kay AOC, J.D. Vance, parang nasisira nun ang computer model kasi. Hindi ako sigurado. Pero ang ibig kong sabihin, bumabalik pa rin yan sa tanong natin, alam mo? Kaya ba ng kaliwa na kontrole ng Democratic Party? Alam mo, pakiramdam ng paksyon ni Bernie Sanders na niloko sila sa huling 3 eleksyon ina Hillary Clinton at Joe Biden. Iniisip nila na 2028 na ang pagkakataon nila. Kahit pa ang mga kababayhang itim sa South Carolina. Alam mo, balik tayo dyan. Sa tingin mo ba kayang talunin sila ng mga tulad ni Josh Shapiro sa Democratic primaries? Hindi ko alam. Alam mo, si Kamala Harris ay may magandang pagkakataon. Malamang tatakbo siya. At siya, siguradong tatakbo siya. Kung tatakbo siya, siya ang mananalo sa South Carolina. Ngayon, alam mo, anong ibig sabihin nun? Alam mo, pwede ba siyang manalo sa Nevada? Malamang hindi. Pwede ba siyang manalo sa New Hampshire? Malamang hindi. Si Pete Buttigieg ang mananalo sa New Hampshire. Talagang magiging masaya ito. Parang sobrang excited ako para dito. Parang ako, well, Mga mamamahay lalo tayo. na dahil Gustong-gusto natin ito. O gusto namin ng ang ganito. ganitong mga bagay. Pero hindi naman iniintindi ng mga botante ang Israel. Parang 90% ng primary ay tungkol sa Israel. Kaya magulo talaga at masaya itong panuurin. Depende pa rin sa nangyayari sa kanan. Kasi kung si J.D. Vance ay itatalaga na lang at walang primary, sa tingin ko, kakilakilabot dahil baka ang mga demokratiko ay magtapos sa pinakamahinang kandidato. Kaya magkakaroon tayo ng pinakamahinang presidente na nagkaroon tayo sa napakahabang panahon. Umaasa pa rin ako, pero malabo itong mangyari based sa alam ko. Based sa alam ko tungkol kay Marco Rubio, na magiging duwag siya at hindi niya gagampanan ang tungkulin niya bilang isang Amerikano. May tungkulin siya bilang isang Amerikano na tumakbo sa 2028. Ganun ang nararamdaman ko. At hindi naman siya mukhang tao na umiiwas sa kanyang tungkulin o tumatalikod sa kanyang responsibilidad sa bansa. Ganun ko ito nakikita. Pero hindi mo masabi.
Oo, hindi. Ganun talaga. Kaya mas mabuting umiwas kaming mga profesional sa paggawa ng prediksyon, maliban na lang sa mga satirikong kolom. Sa tingin ko, pareho naming sinusunod yon. Sige, isang huling tanong na lang. Alam mo, isa sa mga problema sa kanan ay, hindi na uso ang gatekeeping ngayon. Isa sa mahahalagang aral sa kasaysayan ng anti-Semitismo dito ay kung paano halos pinalayas ni William F. Buckley ang mga John Birchers mula sa konserbatibong kilusan noong dekada 60 at inulit pa niya ito. 30 taon pagkatapos, sa mga kaibigan pa rin niya tulad ni Pat Buchanan at Joe Sobran, sinusubukan na nilang gawing normal ang anti-Semitismo. Pero wala nang nasa ganong posisyon. Ang dahilan kung bakit nakakakuha ng ganitong atensyon si Tucker sa publiko, pati na rin ang mas matitinding tao tulad ni Candace Owens at ng Groyper, neo-Nazi Nick Fuentes, alam mo ay siniseryoso yon dahil wala nung may ganong katayuan. Wala na, at sa katunayan, ang mga tao lalo na sa kanan at siguro pati-pati sa kaliwa ay ayaw nang tanggapin ang desisyon ng mga tinatawag na thought leaders tungkol sa ano ang katanggap-tanggap, ano ang hindi, at nasaan ang hindi ako Overton samayon window. sa'yo. Saan tayo papunta? Saan tayo patungo? Ano nang lagay ng pagpapanumbalik ng Overton window para mailagay ang mga antisemita sa labas nito? Hindi talaga ako sang-ayon sa'yo, Jonathan. Sa aking News Nation show, nakasama ko ang gabinete, senador, kongresista, eksperto, mamamahayag, at mga right-wing thought leader na mariing kumundena kay Tucker Carlson. Nagsimula ito kay Donald Trump. Oo, kahapon ay nag-retweet siya ng artikulo ng New York Post na tinawag siyang anti-Semite. Isang taon na ang nakalipas nang sabihin niya, alam mo Tucker, Megyn Kelly, Candace Owens, Alex Jones, wala na kayo sa MAGA. Wala akong nakikitang mali sa kanan na kinokondena ang ganitong gawain at sinasabing hindi ito nararapat sa Republican Party. Kung ganyan ka magsalita tungkol sa mga Hudyo, itatakwil ka ng lahat maliban sa Vice-Presidente ng Estados Unidos. Bahala ka na sa impormasyong yan. Lahat maliban sa Vice-Presidente, walang naging problema sa pagtanggal sa mga Groypers at kay Tucker. Samantala, sa kaliwa, ang parehong uri ng mga tao ay itinataas pa sa antas ng pagiging sikat. Kaya may malaking pagkakaiba pagdating sa tapang at lakas ng loob sa pagitan ng kaliwa at kanan. Nakita ko ang kabaligtaran ng iyong sinasabi, nagsimula sa Heritage Foundation. Maraming umalis dahil sinuportahan ni Kevin Roberts si Tucker Carlson. Talagang kamangha-mangha at nakakataba ng puso makita. Ibig kong sabihin, alam nilang gusto yon ng mga botante nila. Sa tingin ko, bumabalik yan sa, ang pangunahing konklusyon mo sa libro mo na ang Amerika ay nananatiling natatangi. Alam mo, iba ang Amerika kumpara sa ibang bahagi ng mundo pagdating sa pantrato sa mga Hudyo. Dahil ang Amerika mismo, palaging maging natatangi sa paraan kung paano nito ipinakita ang sarili at kung paano nito tiningnan ang sarili. At ang malaking argumento ay hindi talaga tungkol sa kung magiging mabait ba ang mga tao sa mga Hudyo o hindi. Ito ay tungkol sa kung ano ang iniisip nila tungkol sa Amerika at na ang kaliwa na laban sa antisemitismo. Mas matindi talaga ang galit nila sa Amerika, parang sa Iran. Mas galit pa sila sa Amerika kaysa sa Israel. Pero ang mga mandani at ang mga tao sa kaliwa na nagpapalaganap ng antisemitismo, galit din sila sa Amerika. Tama. Sige Basha, maraming salamat sa pagsama mo sa amin ngayon. Libro. Ibig ko sabihin yung dalawa mong unang libro, naniniwala pa rin ako na, ang bad news, ang pinakamagandang libro tungkol sa pagkiling ng media na nabasa ko. Irerekomenda ko talaga ang 3 mong libro at Maraming ang Jews salamat. and Left Who Are Readers. Paano makakakuha ng kopya ang ating mga tagapakinig at manonood at paano nila masusubaybayan ang trabaho mo? Maaari ninyo itong mabili sa Amazon at sa lahat ng tindahan ng libro. Mapapanood ninyo ang aking palabas sa News Nation tuwing Linggo. Ipinapalabas ito tuwing Sabado ng gabi, alas 7 ng gabi. Linggo, alas 11 ng umaga ang palabas para sa Shomer Shabbos. Nire-record namin ito ng maaga tuwing Biyernes. At oo, ang pinakamagandang paraan para suportahan ninyo ako ay panuorin ang aking palabas at mayroon din akong Substack. Basahin ninyo ang aking mga sinusulat at sundan ninyo si Jonathan dahil siya ay isang moral na gabay sa panahon ng kadiliman. Kaya maraming salamat sa pag-imbita sa akin at para sa lahat ng ginagawa mo para sa bansa at sa mga Hudyo. Maraming salamat sa ngalan ng lahat dito sa JNS. Salamat sa mga tagapanood namin. Huwag kalimutang manood araw-araw ng Jonathan Tebben Daily Edition. Mapapakinggan ninyo ito sa alinmang podcast platform. Kung nakikinig kayo sa alinman sa mga podcast platform na yon o nanonood ng live sa Facebook, X o JNS YouTube channel, paki-like at mag-subscribe sa JNS, i-click ang kampana para sa mga abiso at bigyan kami ng magagandang review.
mangyaring sumulat sa amin sa Think Twice sa thinktwice@jns.org at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig o nanonood ng palabas at kung ano ang inyong opinyon tungkol dito. At tandaan ninyo, magbasa at mag-isip para sa inyong sarili. Magkita tayo ulit sa susunod na linggo.